Nagki-crave nga ng pork barbecue ang aking mga itlogan kaya ipagluluto ko sila. Good morning! Bago ang lahat, ilumabas muna kami ng aking bunso. Ang ingay-ingay na nga pagdating namin dito sa KFC at ayan ang cute, hinihintay niya yung food niya. Self-service na nga pala dito ngayon sa KFC pero may nakita nila na may dala akong baby kaya sinerve nila yung in-order kong food. Kaya ayan, kumain na kaagad kami pero syempre si Ice, ang kinain lang niya ay fries tapos ako nag-chicken and rice lang. Medyo late na kasi kung sa bahay pa kami kakain. Dahil tanghali na nga ay oras na ng tulog niya at ayan, nakatulog na siya sa tricycle. Kahit naman talaga hindi oras ng tulog niya, kapag nakasakay na siya sa sasakyan o kaya sa tricycle, talagang natutulog siya. Kaya nga kung minsan, kapag nagwawala siya, ayaw matulog, sinasakay namin sa tricycle o kaya sinasakay namin sa motor, tapos iikot namin, matutulog na kaagad siya. At dahil nag-crave nga kami sa barbecue at ang aking mga maliit na itlogan ay nagre-request ng barbecue, gusto din lang kumain ng barbecue. Kaya pagkarating ko ng bahay, nag-marinade na kaagad ako. Sabi ko kasi ako na magluluto ng barbecue para mas madami tayong magawa at lahat tayo makakakain. Kasi isipin mo, ang barbecue dito sa amin 30 to 35 pesos na ang isang stick. Tapos manipis pa, hindi naman talaga siya nakakabusog kung isang stick lang kakainin mo. At alam nyo, may kwento tong barbecue sa buhay namin. Way back 2010 to 2013 kasi or 2014, basta ganung mga panahon, wala pa kami masyadong gawa, wala pa kami masyadong trabaho at talagang naka minimum wage lang ako tapos may binabayaran pa kaming motor nung time na yon. Tapos syempre nangungupahan pa kami ng bahay kaya madalas ang ulam lang namin pansit canton, itlog o kaya yung gulay na may sabaw kasi yun lang pinakamura noon. At dahil meron mga mababait na kapitbahay na nagpapautang, kaya ito, barbecuehan siya nagpapautang sa amin. Itong barbecue ang nagtawid sa amin para makakain araw-araw. Hindi dahil sa nagtitinda kami ng barbecue ha, pero sa totoo lang, masarap lang ang ulam namin kapag barbecue. At yung barbecue na yun ay inuutang namin kay Ate Vilma, nagtitinda yun dito sa amin ng barbecue. Binabayaran lang yun every Saturday o kaya pagkadating ng sweldo namin dalawa ni Papa B. Kaya laking pasalamat ko talaga dahil may mga taong nagtiwala naman sa amin nagpapautang kahit na medyo matagal bago mabayaran. Maraming salamat Ate Vilma, napapautang mo kami noon at hanggang ngayon alam nyo, nagtitinda pa rin sila, yun pa rin ang hanap buhay nila hanggang ngayon. Nakakatuwa lang na noon nangungutang lang ako tapos ngayon kaya ko nang bumili ng karne tapos ako ang magluluto. So ayun, shinare ko lang. Ito na nga, magluluto na nga ako ng aking pork barbecue. Medyo marami-rami ito, nabili ko pala sa SNR yung pork nito, medyo marami-rami talaga siya. Ganyan pala, hiniwa-hiwa ko lang siya ng medyo maninipis. Itong nabili ko pala ay pang adobo cut. Purong laman talaga siya tapos may konting taba lang. Tapos hiniwa ko lang ng maninipis. Tapos ngayon mag-uumpisa na ako mag-marinate. Gagawa muna ako ng marinade. So ito ang aking pinaka-barbecue sauce. Ito yung pinaka-marinade ko sa aking pork. Ayan, maglalagay ko ng ketchup, oyster sauce, tapos black pepper yung naka-crack. Tapos maglalagay din ako dito ng garlic powder. O social, may garlic powder na rin. Sauce garlic powder galing ng grocery. Meron naman kasi yung mga naka-retail pack lang, kaya mura lang. Kaya kayang-kaya namang bilhin. Tapos naglagay ako dyan ng konting Worcestershire sauce kasi meron ako dito sa kusina. Sabi masarap din na panimpla kaya bumili ako. At hindi nga pala ako naglagay ng asin dito. Toyo ang pinakapang-alat ko nito. Tapos minekos-mekos ko lang siya hanggang sa mag-combine well. Oh well, combine ba? Ikaw na bahala dyan. At itong pork pala, i-drain ko muna yan. Tapos saka ko siya pinapigaan ng lemon. Kung may kalamansi, pwede naman kalamansi. Kaya lang ang meron ako dito is lemon. Hinati ko lang sa gitna. Tapos yung kalahati yun yung pinampiga ko. Tapos saka ko binuhos yung aking minekos-mekos na marinade. At nga pala, naglagay pala ako dyan ng pineapple juice bago ko nilagay itong aking minimekos-mekos ngayon. May pineapple juice muna yan, ho, tapos ng lemon. Para mas malasa talaga yung ating barbecue. Napaka-special talaga nitong barbecue na to. Syempre, para to sa aking pamilya, para sa aking mga itlugan. Tapos dumating na nga pala yung pinabili kong mga barbecue skewers o kaya yung pantusok, yung barbecue stick dumating na. Kaya ito, bago ko siya ilagay sa ref, itutuhugin ko na muna para mamaya isasalang ko na lang. At syempre matutulog muna ako sandali. Alam mo naman ang isang ina, pag may chance na makatulog, matutulog talaga. Kahit na sandaling-sandali lang. Pero sa totoo lang, ang hirap-hirap niyang itusok dito sa barbecue stick kasi madulas na siya dahil may marinade na. Kaya parang maling desisyon talaga na inuna ko siyang i-marinade kaysa i-barbecue stick o kaya tuhugin itong mga steak niya. Paano ba naman kasi nakalimutan kong bumili nito kaya nagpabili pa ako. So sayang naman ang oras kung hihintayin ko pang dumating yung pinabili ko bago ako mag-marinate, 'di ba?
Busy din na aking mamalaking itlogan kaya wala akong mautusan para magtuhog nito. Kaya for the go, for the effort, for the pagod talaga ang person yan. Kahit na madulas-dulas talaga, mahirap talaga siyang tuhugin. Go lang, basta makakain lang ng special barbecue. Sila ang ganda ng kulay niya. Oh, tingnan mo. Nabaan ba to? Nabaan to? Nabaan ba to dito? Hindi. Hindi naman yung lagyan ng mantika eh. Nilagyan ko. Kabno. Ang sarap, naglalaway na ako, nakakatakam talaga. Ang sarap niya talaga, promise. Tapos ipapartner mo dito sa ginawa ko na rin na suka. Napakasarap. Kain tayo, bukas ulit.